Ang kwentong inyong maririnig na yun ay hango sa mga tunay na kwentong katatakutan. Ang huling ingay ng bagong taon. Ang tahimik na baryo. Hindi ko alam kung anong oras na noon, pero sigurado ako, hindi pa 12:00. Ramdam ko iyon sa katawan ko, sa bigat ng hangin, sa paraan ng paghinga ng gabi. Sa baryo namin, may paniniwala. Kapag tahimik ang huling gabi ng taon, may kukunin ang dilim. Kaya mula pagkabata, tinuruan na kami. Mag-ingay, magputok, magtawanan, kahit walang handa, kahit walang saya. Mas mabuti raw ang huwad na ingay kaysa sa totoong katahimikan. Pero ngayong taon, wala. Walang paputok, walang bata sa kalsada, kahit ang mga aso hindi tumatahol. Parang may nagbilin sa buong baryo na tumahimik. Naglalakad ako sa makitid na daan pauwi galing tindahan. Bit-bit ko lang ang isang supot ng tinapay at kandila. Wala kaming kuryente simula kaninang hapon. Ang lupa sa ilalim ng tsinelas ko'y basa, malagkit, parang ayaw akong pauwiin. Bawat hakbang ko, may tunog na hindi dapat naroon. Hindi dahon, parang basang laman na humihiwalay sa lupa. Huminto ako. Huminto rin ang tunog. Sa baryo, natutunan kong wag agad lilingon. Dahil kapag may sumusunod sa iyo at huminto siya kasabay mo, ibig sabihin, malapit na siya. Naglakad ulit ako. Mas mabagal, mas mabigat, mas malapit. Naamoy ko na siya bago ko pa siya makita. Amoy bakal na kinagat ng dugo, amoy karne na naiwan sa araw, amoy bangkay na hindi nailibing ng buo. Nagsimulang manginig ang mga tuhod ko, hindi sa takot lang, kundi sa pagkilala. Dahil sa baryo namin, hindi bago ang amoy na iyon. Noong bata pa ako, may nawawala tuwing bagong taon. Isang lasing, isang tahimik. Sabi ng matatanda, umalis, pero alam naming lahat, may kumuha. Konti na lang, bulong ng hangin, kahit sarado ang bibig ng gabi. Konti na lang, 12:00 na. Biglang namatay ang kandila sa kamay ko. Sa dilim, narinig ko ang paghinga, hindi hininga ng tao, kundi parang baga na napuno ng putik at dugo. May tumama sa likod ng binti ko. Isang kamay. Malamig, magaspang, may mga kuko na hindi pantay, parang nabali at muling tumubo. Bumagsak ako sa lupa. Sumubsob ang mukha ko sa putik at doon ko nakita, may marka ng paghila sa kalsada. Mahaba, basang-basa, may mga hibla ng balat na naiwan sa gilid. Hinila niya ako. Hindi marahas, hindi minamadali, parang sinisigurado niyang nararamdaman ko ang bawat pulgada. Sumigaw ako, pero walang tunog na lumabas. Hindi dahil wala akong boses, kundi dahil ayaw ng baryo na marinig ako. Narinig ko ang sarili kong buto nang sumayad sa bato. Isang daliri ang nabali, hindi ko agad naramdaman ng sakit. Init lang, tapos biglang lamig. Ngayon ko siya nakita. Wala siyang buong anyo, parang tao na pinagsama-sama mula sa mga maling piraso. Isang balikat na masyadong mababa, isang braso na humahaba hanggang lupa. Ang mukha niya'y parang hinati at muling tinahi.
Isang matay nakabukas na bukas, ang isa'y nakabitin na lang sa litid. Ngumiti siya, at sa ngiting iyon nakita ko ang ngipin, hindi pantay, may mga bakas ng laman sa pagitan. Bagong taon na, bulong niya. May kailangang maiwan. Hinawakan niya ang paa ko, at doon nagsimula ang sakit. Hindi kabat, hindi hiwa, pagpisil. Parang hinuhulman niya ang laman ko sa kamay niya. Narinig ko ang pagputok ng mga litod, ang paghihiwalay ng laman sa buto. Sumigaw ang katawan ko kahit walang tunog. Hinila niya ang balat ng binti ko, parang nagbabalat ng hayok, dahan-dahan, mainat, para hindi mapunit agad. Sayang, malapit ka nang makaligtas. Sa malayo, may narinig akong tunog, isang putok. Isa lang, parang paputok na huli sa oras. Huminto siya. Huminto ang mundo. May nag-ingay. Bulong niya, galit. Binitawan niya ako. Gumapang siya palayo, hinihila ang katawan sa dilim. Iniwan akong duguan sa gitna ng daan. Huminga ako. Umiiyak. Buhay. Akala ko tapos na. Hindi ko alam na ang isang putok lang ay hindi sapat. At lalong hindi ko alam na ang tunay na sumpa ng baryo namin ay hindi ang multo. Hindi ako agad nakabangon. Hindi dahil ayaw ko, kundi dahil ayaw ng katawan ko. Ang binti ko'y parang hindi na akin. Ramdam ko ang pag-agos ng dugo pababa sa sakong ko. Mainit sa una, tapos unti-unting nanlalamig habang sinisip-sip ng lupa ang laman ko. Ang hangin ay bumalik, pero mali ang galaw. Parang hinihigop papasok, hindi palabas. Tinignan ko ang relo ko. 12 a.m. Walang segundo. Walang galaw. Akala ko sira, hanggang sa marinig ko ang kampana ng simbahan sa baryo. Isa lang, hindi sumunod ang pangalawa. Sa normal na bagong taon, 12 ang bilang. Palaging 12. Pero ngayong gabi, isa lang. Gumapang ako papunta sa poste ng ilaw, iniwan ang bahid ng dugo sa kalsada. Mga marka na parang sulat ng isang bagay na hindi marunong magsalita, pero gustong ipaalam na may nangyari rito. Sa paligid ko, nagsimulang bumukas ang mga pinto ng bahay. Isa-isa. Walang taong lumalabas. Mga pinto lang. Dahan-dahang bumubukas. Kasabay ng tunog ng kahoy na umiiyak sa tagal ng pagkakasara. Sa loob ng mga bahay, may kandilang nakasindi. Pero walang anino ng tao sa pader. Parang iniwan ng lahat ang sarili nilang balat. Hoy! Paos kong tawag. Walang sumagot. Sa halip, narinig ko ang mga yapag. Marami. Hindi tumatakbo. Hindi nagmamadali. Sabay-sabay, pantay, parang prosesyon. Lumabas sila mula sa dilim. Ang mga kapitbahay ko o ang mga dating kapitbahay. Si Mang Isko na nawala noong isang bagong taon. Wala na ang kalahati ng mukha niya, pero nakangiti pa rin. Si Aling Rosa na sinabing umalis sa Maynila, nakabitin ng braso niya sa litid, hinihila sa lupa. Isang binata na hindi ko na maalala ang pangalan, bukas ang dibdib. Kita ang puso na hindi na tumitibok, pero gumagalaw. Naglalakad sila ng sabay-sabay, paikot-ikot sa baryo, paikot-ikot sa oras. At sa gitna nila, siya. Mas malinaw na ngayon ang anyo niya. Mas buo, mas maraming piraso. Parang bawat taong nawala ay idinagdag sa kanya. Hindi ka pa
Tapos, sabi niya, tinuturo ako. Buhay ka pa. Sunubukan kong tumayo. Maling desisyon. Pag-angat ko, naramdaman ko ang biglang pagkapunit sa binti ko. Parang may tali sa loob na hinila ng biglaan. Sumigaw ako at ngayon may tunog na. Pero hindi ito sigaw ng tulong. Sigaw ito ng paanyaya. Tumigil silang lahat. Sabay-sabay na lumingon sa akin. Ang mga mata nila'y hindi nakatingin. Nakahawak. Parang hinahawakan nila ang sakit ko. Hinihila palabas. Isa ka na sa amin. Sabay-sabay nilang bulong. Tumawa ang nilalang. Lumapit siya. Lumulubog ang mga paa sa lupa. Parang putik. Kahit tuyo ang kalsada. Hindi mo ba napansin? Tanong niya. Walang umuusad. Tinignan ko ulit ang relo. 12 a.m. Sa malayo, may narinig akong paputok. Pareho. Isa lang. Paulit-ulit. Parang sirang alaala. Bawat bagong taon, sabi niya, habang dinidiinan ang sugat ko gamit ang paa niya. Inuulit namin ang gabing ito. Dinagdagan niya ang bigat. Narinig ko ang buto ko. Unti-unting bumibigay. Hindi isang bali. Marami. Parang binabasag ang loob ng katawan ko para hanapin ang tamang hugis. Kapag may hindi nag-ingay, patuloy niya, may iniiwan. Kapag may isang nag-ingay, ngumiti siya. Uulit ang oras. Hinila niya ako palapit sa kanya. Ramdam ko ang pagkahiwalay ng balat ko sa likod ko habang dumidilis ako sa lupa. Ang mga kuko niya'y pumasok sa tiyan ko. Hindi biglaan. Dahan-dahan. Parang tinuturuan akong bilangin ang bawat segundo na hindi umaandar. Isa. Isa pa. Isa pa. Tinanggal niya ang kamay niya. Hindi para tapusin ako, kundi para ihanda. Hindi ka mamamatay agad, bulong niya sa tenga ko. May papel ka. Sa paligid, nagsimulang bumaglahaw ang mga bahay. Ang baryo'y nagiging mas luma, mas sira, mas kahoy at lupa. Parang bumabalik sa anyo nito bago pa man kami ipinanganak. At doon ko nakita, sa gitna ng plaza, isang malaking hukay, puno ng buto, puno ng kampana, puno ng mga relo na lahat ay nakatigil sa 12 a.m. Ang multo, sabi niya, nakatingin sa hukay, hindi sumpa. Lumingon siya sa akin. Kami ang ginawa niyo. At doon ko lang naintindihan na ang susunod na mangyayari ay mas masahol pa sa kamatayan. Hindi ako itinapon sa hukay. Mas masahol doon ang ginawa nila. Ibinuka niya ang bibig ko gamit ang mga daliri niyang may dugot putik. Pilit na iniangat ang panga ko hanggang sa marinig ko ang click. Hindi bali, kundi pag-angat sa mali niyang pwesto. Manood ka, sabi niya. At biglang bumalik ang ingay. Hindi saya, hindi paputok. Mga sigaw. Mula sa hukay, isa-isang umahon ang mga katawan. Hindi buo, hindi pantay. May mga batang wala ng binti. May mga matatandang may nakalawit na bituka na parang lubid na hinila mula sa tiyan. Ang ilan ay may mga mukha na pinagdikit-dikit, dalawa sa isang ulo. Parehong nakabuka ang bibig sa walang katapusang hiyaw. Bawat taon, paliwanag niya, may isang naiwan.
Tinulak niya ako pabagsak sa lupa. Pinadapa, saka ipinatong ang paan niya sa likod ko. Ramdam ko ang pagbaon ng buto niya sa sugat ko. Hinahalukay ang laman na parang naghahanap ng mahina. Ang naiwan, sabi niya, ang tumatanggap. Hinawakan niya ang ulo ko at biglang nawala ang baryo. Nasa loob ako ng bahay. Sarili kong bahay. Buong buo. May ilaw, may ingay, may handa sa mesa. May mga paputok sa labas. Buhay ang mga magulang ko. Bata pa ako. Narinig ko ang sarili kong tawa. At sa eksaktong 12:00, tumahimik ang lahat. Biglang namatay ang ilaw. Huminto ang mga paputok. Nag-freeze ang mga mukha ng pamilya ko. Nakangiti pa rin, pero walang galaw. May tunog sa likod ko. Plak. Alam ko na ang susunod. Lumabas siya mula sa dilim ng kusina. Mas maliik, mas payat, mas kaunti ang piraso. Mas bago. Unang taon mo. Bulong niya. Hinila niya ang bata. Ako, mula sa likod. Narinig ko ang sigaw. Nakita ko ang pagkapunit ng balakit. Ang pagbitaw ng braso na parang basang sanga. Ang dugo'y tumalsik sa pader. Tumulo pababa. Bumuo ng mga guhit na parang orasan. At biglang, bumalik ako sa plaza. Sumuka ako ng dugo. Hindi ka lang nanunood. Sabi niya, nararamdaman mo. Hinilan niya ulit ang ulo ko. Isa pang taon. Iba namang katawan. Iba namang tahanan. Iba namang paraan ng pagkamatay. Isang lalaki na binalatan mula paa hanggang dibdib. Isang babae na binuksan ng tiyan at isinabit ang mga bituka sa puno. Isang bata na paulit-ulit na binasag ang binti hanggang hindi na makasigaw. Lahat nararamdaman ko. Bawat bali dumadagdag sa bigat ng buto ko. Bawat hiwa lumilitaw sa balat ko. Bawat sigaw pumapasok sa baga ko. Hindi alaala. Ako ang lalagyan. Kapag namatay ang multo, sabi niya, habang unti-unting nagiging kamukha ko ang mukha niya, dahan-dahan niyang inilapit ang mukha niya sa akin. At doon ko nakita ang katotohanan. Ang mga mata niya, pareho sa akin. Ang boses niya, sa akin galing. Ang multo, sabi niya, ang huling naiwan. Hinila niya ang kamay ko at ipinasok sa sarili niyang dibdib. Ramdam ko ang malamig niyang loob. Ang tibok na hindi na puso, kundi orasan. Tiklop-tiklop na buto na umiikot pero hindi umaandar. Palitan tayo. Bulong niya. At sinara niya ang kamay ko. Narinig ko ang pagkapunit ng loob niya. Narinig ko ang paglipat. Biglang umandar ang relo. 12:01 a.m. Sumigaw ang baryo. May paputok. May ingay. May saya. At ako, nakatayo sa gitna ng plaza.
Buong buo ang katawan ko. Malinis. Tahimik. Lumapit sa akin na isang bata. Nakangiti. May hawak na turutot. "Tito, bakit po kayo tahimik?" Ngumiti ako. At sa ngiting iyon, naramdaman ko ang bigat ng lahat ng taong nawala. "Shh!" Bulong ko. "Makinig ka." Sa malayo, may isang bahay na biglang tumahimik. Hindi nila napansin ng pagbabago. May paputok, may sigawan, may alak na tumatapon sa kalsada, may mga batang tumatakbo, may mga matatandang umiiyak sa tuwa. Bagong taon na raw. Pero ako, alam ko ang oras. 12:01 a.m. Isang minutong huli. Isang minutong sapat para maisara ang kulungan. Lumakad ako sa baryo na parang dati kong ginagawa. Mabagal, walang ingay, pinapakinggan ang tibok ng lupa. Sa bawat hakbang ko, ramdam ko ang mga buto sa ilalim ng lupa. Hindi bato, hindi ugat, mga dating tao. Nakahiga sila sa tamang ayos, parang pundasyon ng mga bahay. Doon ko naintindihan ng huli. Hindi multo ang nilikha ng baryo. Templo ito. Bawat bahay itinayo sa ibabaw ng isang naiwan. Bawat kalsada, pinatag ng mga katawan. Bawat kampana, hinulma mula sa tinunaw na bakal ng mga relo. Ang ingay ng bagong taon ay hindi pampaalis ng malas. Ito ay pantakip. Pantakip sa tunog ng paghila. Pantakip sa bali ng buto. Pantakip sa sigaw ng isa. Para mabuhay ang lahat. Dumating ako sa bahay na kanina patahimik. Walang ilaw. Walang tunog. Walang kahit anong senyales ng handa. Alam ko na ang itsura nito. Dahan-dahan kong binuksan ng pinto. Sa loob, may isang pamilya. Nakaupo sa mesa, nagyeyelo sa huling segundo ng lumang taon. Bukas ang bibig ng ama, may hawak na kutsara. Ang inay nakangiti pa rin. Ang bata nakapikit, hawak ang turotot. Hindi sila gagalaw. Hindi na sila aabot sa 12:01. Lumabas ako sa likod nila. At doon, sa sulok ng kusina, may isang anino. Payat, bago, takot, umiiyak. Ako noong una. "Sandali lang po, hindi pa po ako handa." Bulong niya. Ngumiti ako. Hindi dahil masaya ako, kundi dahil kailangan. Walang handa, may papel. Hinawakan ko ang balikat niya. Ramdam ko ang unang bali. Crack. Malinis, eksakto. Parang sanay na ang kamay ko. Ang sigaw niya'y nalunod sa putok ng paputok sa labas. Dahan-dahan kong hinila ang balat sa braso niya. Pinilas mula sa laman. Inayos sa lupa na parang basang tela. Hindi ako nagmadali. Kasi kapag nagmadali ka, nag-iingay. At ang baryo ay ayaw ng dagdag na ingay. Nang natapos ako, inilatag ko siya sa ilalim ng sahig. Pinantay. Pinatong ang kahoy. Isinara ang pinto. Paglabas ko, nagtawanan ng mga tao. Masaganang taon. Walang nawala ngayon. Ang saya-saya. Tumanggo ako. Dahil totoo yun. Walang nawala. May naiwan. Bumalik ako sa plaza. Tumunog ang kampana. Ngayon ay 12. Kumpleto. Masaya.
Ang oras ay umuusad dahil may kapalit. Habang palayo ako, naramdaman ko ang bigat sa dibdib. Hindi sakit, kundi orasan. Umiikot, hindi titigil, hindi masisira. Hanggat may baryo, hanggat may bagong taon. At kung sakaling marinig mo ito, kung sakaling mapansin mo sa lugar ninyo na may isang bahay na tahimik sa gitna ng ingay, huwag kang magtanong, huwag kang lumingon, at huwag kang titigil sa pag-ingay. Dahil kung wala kaming kukunin, ikaw ang kukunin ng oras. At ako ang magbibilang. Ito ang Miss Lee's Creepy Stories. Matulog ka na, kung kaya mo. Kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga totoong kwentong katatakutan.